Ayan, isang na magandang araw po sa ating lahat mga kaboss, mga babayan, at welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw ay magre-react po tayo mga kaboss, mga babayan, regarding po dito sa ratings po ng Senado ngayon at House of Representatives. Kasi may bagong lumabas po na survey mga kaboss, mga babayan, kung saan lumabas po na irturo pong Senado at Kamara bagsak na raw po ngayon sa tiwala ng publiko. Naku po, isang napakalaking usapin po talaga ito kapag pati yung Kongreso from Presidente, mga kaboss, mga babayan, si Presidente Marcos, bagsak ang tiwala, nag-negative 3. At ngayon naman, lumabas, na bagsak rin itong Senado at ang Kamara. Now, mga kaboss, mga babayan, basahin po natin itong artikulo mula po sa Abante, abante.com.ph. Ayon po dito, patuloy ang pagbaba ng tiwala ng mga Pilipino sa ilang pangunahing ahensya ng gobyerno, partikular na sa Senado at Kamara de Representantes ayon sa resulta ng Pahayag 2025 End of the Year Survey. Ipinakita sa survey na habang nananatiling stable ang approval rating ng karamihan sa mga ahensya ng gobyerno, marami pa rin ang nakakaranas ng malaking pagbaba ng tiwala ng publiko. Kabilang dito ang mga ahensya na may kinalaman sa baha. Diba? Mataas na presyo ng bilihin, transportasyon, katiwalian at pamamahala ng ekonomiya. Kabilang sa mga bumagsak ang Senado na mula 28% ay bumaba sa 24% ang approval at ang House of Representatives na mula 21% ay bumaba sa 20%. Bumaba rin ang tiwala sa Department of Health, 49% to 44%, Department of Trade and Industry, 42% to 34%, Department of Transportation, 42% to 37%, Department of Agrarian Reform, 38% to 35%, at ang Department of Finance at DevDep, dating NEDA, 35% to 31%. Sa gitna naman ng kinasasangkutang flood control scandal, ang Department of Public Works and Highways ang nag-iisang ahensyang nakapagtala ng pag-angat sa tiwala at approval ng publiko. Nako, umakyat ang approval rating nito mula 12% patong 16%. Naku po, baka nagkamali habang tumaas din ang trust rating mula 8% hanggang 10%, na mas tumaas pa ang rating ng DPWH mga kaboss, mga babayan, kaysa dito sa Senado at Kamara. Ayan, dito po tayo magre-react mga kaboss, mga babayan. Ito po yung survey at hindi po basta-basta opinionated lang. Ito po yung statistika. Numero ang pinag-uusapan dito. Bumagsak ang tiwala ng publiko sa Senado at Kamara. Ang tanong, bakit nga ba ang lehislatura, mga kaboss, mga babayan, ang pinaka nalalaglag sa tiwala po ng taong bayan? Ito nga departamento ng DPWH umangat. Ewan ko lang kung nasakto ba yung questionnaire na ginawa ng pahayag, mga kaboss, mga babayan. So, kayo po, mag-react po kayo dyan. I-comment nyo po sa baba ang inyong opinion regarding po dito, mga kaboss, mga babayan. Bakit kaya naglaglag ang tiwala ng taong bayan, mga kaboss, mga babayan? Sa atin pong nakitang obserbasyon, reaction po natin dito, araw-araw po na problema ng taong bayan, ito pong baha, mahal na bilihin, transportasyon, ekonomiya, mga kaboss, mga babayan. Siguro, habang atin pong hinaharap ang mga problemang ito sa timbayan, mga kaboses, talagang babagsak at babagsak ang tiwala ng publiko sa Senado at Kamara. Kasi, unang-una, ito yung mga tagapaggawa ng batas, mga lawmakers, gumagawa ng batas at polisiya, mga kabos, mga bayan. So, ipo-point talaga natin yung turo natin doon sa kanila, mga kaboses, kapag wala pa rin nagbabago sa mga policy, wala pa rin nababago sa buhay natin. Wala po silang ginawa, kundi magaling lang sila pagdating sa budgeting, mga kaboses, mga babayan. Mas nahahanapan pa ng paraan itong korupsyon. Alam naman po natin itong House of Representatives, naku po, ang dami-dami po dyan, mga kabos, yung mga kinasuhan nasa Senado, mga kabos, mga babayan. So, ano pa bang aasahan ng taong bayan sa Senado at Kamara na sana inaasahan natin na magle-legislate ng mga batas, mga kabos, mga babayan,
para po sa ikakauunlad ng ating bansa. At lalo na po, itong mga batas na naaayon o naaangkop mga kaboses mga bayan para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Pangalawa po mga kaboses, ito pong Kongreso, saan ba sila nakatuon ngayon? Di ba? Puro Sara Duterte. Ngayon nga lang parang nagtutone down na sila kasi papalapit ang 2028 election. Bantakin niyo po ito mga kaboses mga babayan. Kapag ganito po ang sitwasyon at ganyan pong ginagawa nila, imposible naman po na hindi nila makikita Bantakin niyo ito. Marami po for sure ang mga babaliktad pagdating ng 2028. Bantakin niyo yan mga kaboses mga babayan. Ganon kasi yung nila kung saan sila makakapabor, doon sila. Ngayon malakas pa rin mga Duterte. So medyo nag-tone down sila, mga kaboses mga babae sa pang-atake. Pero nung kasagsagan, nung hit pa yung argumento between Marcos at Duterte, napaka-active nila pagdating dyan sa hearings, mga kaboses mga babayan. Puro na lang hearing, wala nang aksyon nitong Kongreso natin, mga kaboses mga babayan. Siguro yan yung nakikita ng taong bayan kasi hindi na nila nagagampanan yung kanilang trabaho. Pangatlo, ito pong pamimigay ng ayuda na hindi naman po talaga sustainable, band-aid solution lamang at ginagamit lamang po nila ito para po sa kanilang interes. Mga kaboses mga babae, nagsasayang ng puno ng bayan. So ano pang aasahan ng taong bayan sa kanila, di ba? Talagang babagsak at babagsak ang rating mo kapag gano'n yung pinanggagawa mo dyan. Diba? Hindi na kasi alam siguro ng ating mga kongresista yung kanilang mga trabaho mga kaboses mga babayan. Kasi mas marami pa po yung mga naganap na mga hearings noon sa impeachment, nagkatuon doon mga kaboses mga babayan, kaysa solusyonan yung mga problema at sigalot ng ating bayan. Ngayon, natatapos sila mag-budget sa 2026, ang bilis nila. Pero ilang kongresista pa rin ang talagang pumapalakpak pa rin dyan mga kaboses mga babayan at hindi pa napapanagot sa issue po ng flood control. Na unang-una mga kaboses mga babayan, napakalaki po ng kanilang involvement dahil po sa budget insertion na ginaganap at yung mga paglagay ng mga unprogrammed funds mga kaboses mga babayan. So pakiramdam ng tao, mas ramdam pa nila itong mga ginagawang kabulastugan mga kaboses mga babayan ng Kongreso kaysa sa ginagawa nilang resulta o solusyon mga kaboses. So ibig sabihin mas critical na po ngayon itong publiko. Hindi na po sapat yung mga mga bulatik mga kaboses mga babayan. Noon sa panahon ni President Duterte medyo okay pa. Ngayon talaga pagpasok ni Presidente Marcos wala na talaga, para talagang talagang naliligo ng pera yung iba mga kaboses mga babayan. Although meron naman mga matitino siguro pa na natitira, pero mostly talaga kapag marami, majority yung mga gumagawa ng mga kabulastugan, talaga ma-generalize mga kaboses mga babayan. Aanhin naman ang minority kung malakas ang majority, di ba mga kaboses mga babayan? So direkta po tayo. Actually, hindi po galit ang publiko mga kaboses mga babayan. Sa tingin po natin sa tingin ko lang, hindi po galit siguro ang publiko. Siguro pagod. Ito yung tamang term Hindi galit kundi pagod na ang publiko. At kapag pagod kasi ang tao mga kaboses mga babayan, unang binabagsak ito pong mga institusyong pakiramdam po nila ay hindi po sila pinaparinggan. Kasi nakikita po natin, di ba? Ano yung ginagawa nila? Parang wala naman silang pakialam sa atin mga kaboses mga babayan. Sa Senado, sa Kongreso, wala hindi mo sila mafe-feel mga kaboses mga babayan. At sana po respetuhin nila ang survey na ito at huwag po nilang lukuhin ang kanilang mga sarili kasi ito po ibabala. Mensahe po ito galing po sa taong bayan na talagang gumalaw na kayo at unahin nyo naman kami. Kasi ang tiwala po ay hindi po yan hinihingi. Pinapatunayan po iyan. Mga kaboses mga babayan? Kaya sa tingin nyo mga kaboses? Ang Senado ba at Kamara ba ay ang may pinakamalaking pagkukulang ngayon talaga mga kaboses mga babayan? I-comment nyo po sa lahat sa ating comment section ang inyong pong mga reaksyon, opinion at suggestion regarding po sa napag-usapan natin ngayong araw mga kaboses mga babayan. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at maraming salamat po sa pag-ibig. Please subscribe, like, and share and hit the notification bell po para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.